Hello. Okay, announcement po muli ang ating anniversary sa 18. Ayan, 9 po ulit yung ating umpisa ng ating anniversary celebration. Ano ho? So, kamusta ho? Ayan, tingnan mo ngayon katabi mo kung malungkot, masaya, o wala lang. Ano ho? Alam niyo po ba, church, na kapag ka ikaw ay nag-observe sa current events, sa social media, halos lahat ng masagap mong informations, news, o mga happenings within the country and around the world, mas maraming negatibo at mga nakaka-discourage. Tama po ba? Ano po? Dito lang po sa atin no ho, pag makita mo yung presyo ng bigas, sabi nga nila, aabot to ng 60. Nung nakaraan, may balita nga aabot ng 100. Hindi ba parang nakaka-discourage, na nakakalungkot, ano ho? Pag makita mo yung mga Pilipinong Navy natin na nagbabantay doon sa West Philippine Sea, tapos nababalita ang nabubuli sila, hindi ba't parang, nakaka-discourage na parang, ano na nangyayari sa Pilipinas? Tama po ba? No? Tapos managdagan pa nung away politiko, nung mga nung dating presidente natin, pati yung presidente natin ngayon, yung dating presidente natin, inaakasawan yung presidente natin ngayon, bangag daw, kung ano-anong mga negatibo, hindi magandang mga, na balita na parang nakaka-down, nakaka-disheartened, nakaka-discourage, na parang nagque-question ka, Panginoon, ano nangyayari sa bansa natin? Bilang Pilipino, di ba parang naisip nyo na ba na sana, Lord, naging European na lang ako, sana naging French na lang ako, Spanish ako, kaya Amerikano na lang ako. No? Pero nagtataka ka, bakit ito, nandito ka, Pilipino ka? Ano? Alam niyo ba kung bakit? Kaya ka nilagay o ginawang Pilipino ng Panginoon to pray for this country. Tama po ba? Tama yung sabi nung kante. Ano ho ba? Ano? Alam mo yung sabi nung kanta? Tayo'y mga Pinoy, ayan, hindi tayo, wag kang mahihiya kung ang ilong mo ay, pango. Tama po ba mga kapatid? Hindi ba't, minsan, tinitignan ko yung kanta, sabi niya, huwag kang mahihiya kung ang ilong mo ay pango. Ano ba to? Nandi-discourage ba o nangi-encourage? Kasi sabi niya, huwag ka raw mahihiya kung ang ilong mo ay pango. No? Minsan nakakatawa itong mga kantang ito na parang nangaasar, na nag-encourage naman. Ano po? Alam niyo, church, ngayon din, nadagdagan din, napansin ko rin, na maging yung mga advertisements, alam niyo ba, mga companies, they have spent billions, millions of dollars just to work out for their products, just to sell their products. Ang tawag diyan, discouragement conspiracy. Alam niyo ba, tingnan niyo yung mga patalastas. Ano ang ini-inject ng mga commercials and advertisement sa atin? Bumili ka nitong sapatos na ito, Nike. Ayan, yung sapatos ni Michael Jordan. Pag sinuot mo yan, gagaling kang maglaro. Nakita niyo yung mga nila? Tataas kang tumalon. Ayan. Di ba? Bumili ka nung itong cream beauty pampahid products. Ayan. Kasi yung mukha mo hindi na maganda Ayan, medyo may kumakaliskis na dumadami na wrinkles mo. Pag pinahid mo yan, gaganda ka. Puputi ka. Ayan, Alam mo yung mga products na yan, yung mga glutathione, yung mga malatayon, ayan, Tingnan nyo, yan yung conspiracy theory o yung parang discouragement conspiracy na ginagawa po ng mga palabas ngayon. Yung mga advertisement ngayon. Ito pa sabi pa nila, bumili ka o suotin mo itong damit namin, itong mga produkto naming mga damit na ito, Kasi yung damit mo ngayon luma na, outdated na, mukha ka ng baduy. Yan. Ganyan yung ini-inject nung marketing tsaka nung advertisement sa atin that you are no better, that you are inadequate, that you are no good, therefore you need our products. Ayan, Kailangan mo ng minsan yung sa mga matatanda yung hirap maglakad nahirapang maglakad Kailangan mong inumin ito, pampalakas ng tuhod. Ang problema na sobrahan bumilis yung takbo, paatras pa mga kapatid Yung nakita po ninyo yan, may mga ganyang kaisipan na i-discourage tayo, pero i-encourage naman tayo to buy something. Alam niyo, church, ang mga tao ngayon, lalo na mga Pilipino, kailangan po natin ng encouragement. Tama po ba? Sawang-sawa na tayo o umay na tayo sa mga discouraging news and events na nangyayari within our country. Sino-sino yung mga taong discouraged? Tignan mo yung katabi mo. Tatawa-tawa yan, nakikinig yan, pero who knows, malamang discouraged sa trabaho yan. Malamang, ito bukas, Lunes, papasok yan.
siguro araw-araw na nagdadrop ng resignation letter yan. Parang pagpapasok siya, napakabigat ng kanyang paa pagpasok ng trabaho kasi discouraged na discouraged siya sa kanyang workplace. Nandiyan yung mga katrabaho niyang bully, nangaasar, nandiyan yung boss niyang bossy, demanding. Ayan. Sino-sino yung mga taong discouraged? Ito, yung mga estudyante. O, baka mamay iba dyan, binubuli sa school, nahihirapan na, inaasar ng mga kaklase, o kaya pinagbabantaan ng mga kaklase kasi pinagtitripan siya. Discouraged nang pumasok yan, mga kapatid. O sino pa yung mga taong discouraged? Ayan, ito mga katabi mo yan. Baka iba sa inyo, discouraged na rin sa faith. Tama po ba? Panginoon, pray ako ng pray, wala naman nangyayari. Church ako ng church, parang wala nangyayari. Lord, ano ba talaga? Di ba? So, nakita nyo, discouragement is everywhere. Alam nyo ba kung bakit? Because a lot of people are discouragers. Minsan, church, tayo bilang tao, nakaka-discourage din tayo na hindi natin alam. Tama po ba? Na kung minsan, yung intentions natin na words, minsan akala natin mabuti, o kaya sobrang excitement natin, akala natin nagiging okay yung nakakapakinig. Pero sa totoo lang, nakaka-discourage, nakakatakot pa kung minsan. Alam niyo ba kung bakit? Meron akong pamangkin, 7 years old siya during this time, pauwi silang Cebu. Kasama niya puro mga senior. Itong batang ito, first timer na sasakyan ng aeroplano. Yung mga senior, first timer din sasakyan ng mga aeroplano. Nung pa-take off na yung aeroplano, sumigaw yung bata, sabi niya, "Yehey! Mawawala na tayo lahat!" Nakita niyo yung excitement niya na sumigaw siya ng ganun, pero yung mga senior na nakapakinig natakot. Kasi una-una, ang ingay nung pag-take off, dumadagundong yung aeroplano, talaga nagbabibrate. Sumigaw yung bata, "Yehey! Mawawala na tayo lahat!" Excited siya, pero at the same time, yung mga nakakapakinig na mga senior, nininervyos. Tama po ba? Kuminsan ganyan din po ang nangyayari sa atin. So anong gagawin natin? Kailangan natin ng kailangan natin ng encourager. Ayan, kailangan natin ng mga Barnabas dito sa church. Hindi lang sa church, sa buong buhay natin, kailangan natin ng someone na mag-encourage. Someone who will value you, someone who will tell that you are loved by God, that you are redeemed by Christ on the cross. Kailangan natin ng ganyan. Yung mag-a-affirm na meron kang talent, na mahalaga ka. Nakakasawa na yung mga balita na, alam niyo ba yung nagbabarahan sa Facebook, nagtatrash talkan, yung nagki-criticizing one another. Nakakasawa na yung ngayon. Kailangan ng mundo ngayon, someone na mag-a-affirm, na magsasabi ng mga positive words at mag-i-encourage po sa atin. Ang title ng ating message ngayon, ito po, church, pansinin po natin, encouraging one another, which is found in Hebrews 10:24 to 25. Okay, basahin po natin yung ating verse. Sabi po rito, and let us consider how we may spur one another on towards love and good deeds. Pansinin niyo ito, Sabi ng author ng Hebrews, consider. Pag sinabing consider, isipin mo, pagplanuhan mo, contemplate, meditate kung papaano mo paakyatin yung moral, yung tapang nung isang tao. At ang term na ginamit niya po rito, spur one another. Alam niyo po yung term na spur, ito yung ginagamit ng mga cowboy, yung parang bilog na may tusok-tusok, na parang sprocket ng motor, na nakakabit doon sa dulo ng paa ng mga cowboy, sa mga boots nila, nakakabit yan. Ang gamit po ng spur, pangiliti sa tadyang ng kabayo, para yung kabayo ganahang umandar, maglakad o kaya tumakbo. So, ang pala nito, ang idea nito, para ang gusto sabihin nito ng author ng Hebrews, isipin natin kung papaano natin ma-encourage, makikiliti. Actually, isa pang sensations na ginagawa nung spur dito sa tagiliran ng kabayo, nagkokos siya ng irritation sa kabayo. Para yung kabayo magmadaling tumakbo o umandar. So, biruin mo yan pala ang ibig sabihin niyan, spur one another. Kung baga magkokos ka ng encouragement, magkokos ka ng a little bit of irritation, challenge, o kaya yung bang bubulagain mo yung kapwa kapatid mo para gumising at magpatuloy sa pananampalataya. So yan So ang pag-i-spur ng tao sa kabayo dito kinikiliti
sa tadyang. Ayan. Kaya tingnan mo nga yung katabi mo kung kailangan tadyangan yan. Ano? Tatadyangan na dito, parang ma-spur natin sa isa't isa, mga kapatid. Ayan. Ano? Kailangan ng ano yan, kailangan natin i-spur yan para bumulusok, para magkaroon ng boost o action sa kanyang buhay. So sabi na ganyan, and let us consider how we may spur one another. Ano sabi? Patungo saan? Towards love and good deeds. Patungo sa pag-ibig sa kapwa at paggawa ng kabutihan sa kapwa. Sa verse 25, ito ang sabi ng author, let us not give up meeting together. O nakita nyo yan, church? In short, sabi niya, huwag kayong a-absent sa church. Huwag niyong i-give up yung pagtitipon natin. Ano yung church? Ito, yung Sunday celebration, yung communion, yung kahit pagpunta sa prayers. Ayan, ano. Anong sabi ng author ng Hebrews? Kasi, ito sabi niya, as some are in the habit of doing. Ibig sabihin, nung unang panahon pala, meron na talagang mga absentee Christians. Ay, talagang hindi na gano'n nag-church. Kung mag-church man, once a month, o kaya once a year, tuwing anniversary, tuwing Christmas. Nangyayari pala talaga yan ng church, ano? Sabi niya ganyan. Pero ang sabi ng author, but let us encourage one another. So, i-encourage na umattend. Ayan, kapatid, attend ka na. Kapatid, ayan, balik ka na sa church. So, ayan, naalala ko merong si Bishop. Yung kanyang kwento sa amin ng mentoring. Marami raw talagang mga kapatiran o mga members dun sa church niya, yung talagang hindi na nakakapag-church. Minsan dinalaw niya. Sister, ano bang dahilan ba't di ka nakakapag-church? Kasi dami kong labahin eh. Tapos pagluluto ko pa yung mga anak ko, pati yung mister ko, pagluluto ko pa. Sabi, saan ka palulugar niyan, pastor? Hindi na ako makapag-church eh. Ganun ba, sabi ni Bishop? Sige, ipag-pray kita. Pinag-pray. Alam mo yung prayer ng pastor? Panginoon, alisin niyo po, Lord, yung mga hadlang kung bakit hindi po siya nakakapag-church. Sunugin niyo po, Lord, yung mga damit niya, yung mga anak po niya, kuhanin niyo. Alam niyo, sumagot yung babae, hindi rin ang pastor, attend na ako, sabi niya ganyan. Alam niyo po, isa po yan yung example ng spur to irritate, mga kapatid. Yung bang talagang gisingin mo yung senses nila para sila ay matauhan ba, no? Ito ba ang sabi? Bakit kailangan daw maging active ng mga Christians? Ito ang dahilan, ano po? Sabing ganyan, let us encourage one another and all the more. Ayan, lalo't-lalo na kasi nga as you see the day approaching. Ano yung binabanggit ito ng author ng Hebrews ng approaching? Siyempre, iniisip natin yung second coming. Totoo, pwedeng yung second coming, pero hindi eh. There is another dangerous day that is approaching in us. Alam niyo po ba kung ano yun? Pwedeng yung kamatayan natin. Mahirap, kapatid, yung nakamatayan mo, backslided ka. Tama po ba? O mahirap din, hindi man ikaw yung backslided, kapatid, yung kapatid mo naman, tapos namatay ka na encourager, na nakalimutan mo siyang i-encourage pabalik. So nakita niyo po ito, church, yung sinabi dito ng author na that day of approaching, pwedeng yung second coming ni Christ, pwede yung katapusan na ng lahat, o kaya pwede rin yung katapusan ng bawat buhay natin sa mundong ito is approaching, mga kapatid. Ano? Ngayon po dito po sa verse na binasa natin, merong tatlong paalala na sinabi yung author ng Hebrews on how we can encourage one another. Ito number 1. Ayan. We must spur one another towards love and good deeds. Saan natin i-encourage ang bawat isa? Saan? Mula sa pag-ibig at sa paggawa ng mabuti. Tandaan niyo po, merong pangit na pag-i-encourage. Alam niyo ba yung mga pangit na pag-i-encourage? Huwag ka na mag-church. Ayan, mga pangit na pag-i-encourage yan. Huwag ka na umatin doon. Labas na lang tayo. Takas ka na doon. Nakita niyo? Pero ang sabi dito ng author, hindi, i-encourage mo sila, spur one another. Church, tandaan niyo, may binanggit siyang love eh. Ano ibig sabihin nito? Bakit niya nabanggit yung salitang love? Alam niyo po ba, church, mga kapatid, na hindi mo pwedeng sabihin that you are a loving person kung wala ka namang object of your love. Tara, hindi mo pwedeng sabihin loving ka kung wala ka namang taong pinag-e-expressan ng love mo. Masasabi mong you are loving if you love someone and somebody. Tama po ba, mga kapatid?
Ano, totoo yan. Ano? May nilagay ako dyan. Ano nga, Mitch. Sabi ko nga ho rito, church, love is a product of community activity. Anong ibig sabihin? Ang pag-ibig daw, kailangan nangyayari within the community. Di ba't ang church community, pag sinabing community, involve ang iba't ibang uri ng mga tao. Di ba kaya nga tapos merong unity. Magkakasama na nagkakaisa. Mga kapatid, yan po ang ibig sabihin, transliteration. Ano? Love is a product of community activity. So activity. Because it requires others for its exercise. Ano? Anong pagkakaiba ng hope sa love? Tsaka pagkakaiba ng faith sa love? Oh. Kapatid, yung faith, hindi mo na kailangan ng ibang tao para magkaroon ka ng faith eh. Yung faith, it's between you and the Lord. Yung hope, ganun din eh. Hindi mo naman kailangan na ng ibang tao para mag-express mo yung hope mo. Kasi it's between you and the Lord. Pero, pagka yung love, kailangan mo ng somebody to tell the Lord that you are a loving person. Kasi ang love, kailangan niya ng object. Kailangan yan ng mamahalin. Ayan. Sabihin mo nga sa katabi mo, pwede bang ikaw na lang yung aking mamahalin? Ayan. Mamahalin bilang kapatid. Kasi nga, we are a church and we are in a community na dapat magmahalan tayo, mga kapatid. Saan? Sa isa't isa. Another term na gusto ko pang i-emphasize sa inyo, mga kapatid, alam mo ba kung ano? Yung sinabi ng author na that we may spur one another. Ano ibig sabihin ng one another? Ang pagpapalakasan, hindi one way. Two way. Sa church, ang encouragement, hindi lang yung leaders, yung cell leaders, yung pastors, yung elders, yung diakono, ang nag-i-encourage. Hindi lang yung mga matatatag sa pananampalataya ng church ang dapat na nag-i-encourage. Hindi. Dapat, mga kapatid, maging yung ordinaryong membro ng church, yung attenders, nag-i-encourage din. Tama po ba, mga kapatid? Ano ho? Mahirap yung ikaw na lang lagi ang encourage. Alam nyo, mga kapatid. Pero maganda, ikaw din yung nag-i-encourage. Ako, church, sa akin, personally, na-encourage ako dito sa church, of course, kapag marami tayo. Pag may bisita tayo. Of course, kapag on fire kayo, pagka bless kayo ni Lord, na-encourage po ako. No? Ano yung mga bagay na nakakapag-discourage sa akin? Of course, pagka matumal, kokonte, ayun, sino bang pastor matutuwa na magsasabi na, yes, praise the Lord, hallelujah, kukunti na ang tao sa church. Ayan, wala namang pastor na ganun, tama po ba mga kapatid? Ano ho? So lahat naman ho ng mga leaders, ninanais na may madadagdag na mga bago sa church ni Lord. So tama po ba? Ano? Kayo po ba? Ano po ba yung gusto nyong form of encouragement? Ayan, ano? May mga kanya-kanya tayong kanya-kanya tayong taste kung paano tayo ini-encourage. Yun, ngitian ka, batiin ka, yung tapikin ka, bro, kamusta ka na? Yung iba nga, yakap. Yung iba nga, gusto pa nila yung talagang, alam niyo ba yung tinetext sila, mini-message sila, mga kapatid. Ano? Sabi ni Paul doon sa Romans 1:11 hanggang 12 yata, nilagay ko doon sa Bible verse. Ito ang sabi niya, no, sa mga Romano, bago siya pumunta. I long to see you so that I may impart to you some spiritual gift to make you strong. O sabi ni Pablo, matagal ko nang ninanais na makapunta diyan sa Roma para makapiling ko ang mga Kristiyano sa Rome. Nang sa gayon, makapag-impart ako ng mga spiritual gift. Ano yung spiritual gift? Ayun nga, yung mga Christian character skills, kagaya ng love, kindness, patience, maituro ni Paul. Ano? Pero tingnan niyo yung verse 12, may dinagdag siya. Ito napansin ko. That is, that you and I, kayo at ako, ay may be mutually encouraged by each other. Tama po ba, church? Tama po ba? No? So, ang encouragement, mutual yan. Two-way yan. I encourage you, you encourage me. So, let us encourage one another. Ano? Nakaraan, inutusan ako ni Jenny. Dalhin mo nga itong mga ito kay nanay dun sa may kawayan. Dala ko yung bike. Yung bike ko, yung bike ng anak ko pala. Kasi wala akong bike eh. Yung pink na karagkar, ang pangit. Babike ako sa MacArthur Highway.
ang ganda pa nung mood ko nung una, hindi ko alam kung bakit biglang umatake ng discouragement sa akin ng demonyo. Paghinto doon sa may stoplight, napahinto ako, tumabi sa akin ang gaganda mga motor. Napatingin ako. Nako, parang sabi ko, I don't belong here ah. Kasi yung bike ko, una-una pink, ang pangit, kalawangin. Pati nga yung anak ko, ayaw niya sakyan yun eh. Sabi ko, Lord, pastor ba ako? Mukha akong busabo sa itsura ko, Lord ah. Ay, sabi ko, nagbabike ako, parang nagse-self-pity ako na, yung kawawa naman ako, bakit ito nangyari sa buhay ko? Umuwi ako, kinikwento ko kay Jenny. Pero mo umuwi ako, kinikwento ko kay Jenny. Mamaya-maya itong asawa ko naawa na rin sa akin. Oo, naawa na rin sa akin. Pero hindi, binalik ko ulit yung aking identity in Christ eh. Minsan sinabi ko, hindi, wala sa forma yan. Wala sa bike yan. Wala sa sasakyan yan. Actually, gusto ko talagang mag-bike kasi form ng exercise para sa akin yan eh. Ano ho? Ayoko nang nagmo-motor, pero pwede rin naman akong bigyan ng motor, mga kapatid, ano? Ay, hindi, talaga, ayoko nung, gusto ko talagang bike kasi nga, para na-exercise ako. Maging sa akin din, sa aming dalawa ng aking anak, ako ang taga-sundo dyan eh, dito sa Lourdes. Ang pansundo ko sa kanya yung bike din niya, yung pink. Pupunta kami roon, sabi ko, halika na, sakay ka na, uwi na tayo. Sabi ng anak ko, doon na lang ako sasakay sa malayo. Sabi ko, alam ko, nahihiya tong anak ko eh. Di, ito na, nung sumakay na siya doon sa likod, kasi sa likod nakatayo siya eh. Kaya pag nagbabay kaming dalawa, para kaming nagmo-motorcade, mga kapatid. Nakatayo siya, tapos minsan napapansin ng anak ko, pinagtitingin na kami ng mga tao. Na parang napapalingon sila kasi itsura namin na pag nagbabike kami. Sabi ko, nahihiya na rin pala yung anak ko. No? Sabi ko sa kanya kay Jaina, Jaina, alam ko nahihiya ka, no? Oo, nahihiya ako eh. Sabi ko sa kanya, kung nahihiya ka, mas lalo ko nahihiya rin ako, sabi ko eh. Mas lalo ko nahihiya ako sa ginagawa natin, sabi ko. Eh kasi nga ang bigat ho nung bag niya, kaya yung bag niya nakalagay sa harapan, tapos siya nandun sa likod. Eh, ba't sabi niya kasi, sabi pa niya sa akin, eh bakit kasi yung ibang mga ka-schoolmate ko nakadikotse, tsaka tsaka may mga motor sila, may mga sasakyan sila. Sabi ko sa kanya, alam mo gusto mo, gamitin natin yung L3 ng church, tsaka yung kotse ni mama mo, ni lola mo. Sabi kong gano'n, lapit-lapit lang ng bahay natin. Sabi kong gano'n, huwag ka na mag-alala, maganda ka naman eh. O, tsaka ako, pogi naman, magkamukha naman tayo eh. Gagano-gano sa akin yung anak ko. Ayaw maniwala eh. Sabi ko, ini-encourage na nga kita, ayaw mo pang maniwala. Sabi ko, wala sa bike yan. Basta anak, sabi ko, maganda ka, tsaka mataas ang grade mo sa school, okay na yun. Di baling pangit ang bike. Ayan, ano. Sabi ko sa kanya, nakadikotsi ka nga, kamuti ka naman sa school, di wala rin. Sabi ko, mas nakakahiya. Sabi ko, gano'n-gano'n na lang siya. Pero talagang, ayaw talaga niya sumakay sa harapan ng school. Gusto niya, doon na sa may bandang malayo-layo na. Kasi nako-conscious eh. Nako-conscious. So ano gusto kong i-point out nito, Church? Lahat tayo nakaka-experience ng ganyan. Discouragement, sense of self-pity, unworthiness, inadequacy. Minsan ikinakahiya natin kung ano yung status natin sa society, sa buhay eh. At kung minsan nadi-discourage tayo, pagka nagbubukas tayo ng FB, nakikita natin yung mga, alam niyo ba yun, nakikita natin yung mga kabatchmate mo, sila malayo na yung narating sa buhay, tapos tayo ganito lang, Kam-Kam Kalyoon silang inapuntahan natin, Baklaran Monumento, Karwatan Ugog lang ang napuntahan natin. Minsan dumating din yung, ano ba nangyari sa akin, Panginoon? Nagsiself-pity na naman tayo. Pero hindi, church. Ito pwede ba ito, mga kapatid? Pwede bang discourage ka, pero nag-i-encourage ka? Tama po ba? Ang mahirap ito, discourage ka na nga, nandi-discourage ka pa. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mandamay. Ayan. Tama po ba? Discourage ka na nga, disheartened ka na nga, nandadamay ka pa. So ang maganda, alam nyo, kahit na, alam nyo ba yun yung discourage, diskurahin ka na sa buhay mo, pero positive pa rin. Hindi, kaya natin yan. Kaya natin ito. Merong isang general army, o army general, ang sabi niya nung sasakupin na sila, ano yung sabi niya sa kanyang batalyon? Boys, sabi niya ganyan, bawal ang magsasabi at magkwekwento ng may katatakutan at nakaka-discourage. Kasi sasabog sila ng gera eh.
Bili mo sasabak kayo ng gera kung ang kwento mo, mamamatay na tayong lahat, ayan na sila, ang dami-dami nila, yung kulang yung bala natin, wala man lang tayong pagkain bago tayo mamatay, ano na mangyayari sa pamilya natin? Bawal daw yung ganun. Ano mo kung bakit? Kasi lalaban ka sa gera, dehado ka na nga, dinedehado mo pa yung sarili mo sa pamamagitan ng pagsasabi ng mga nakakamatay ng kumpiyansa sa bawat isa, kapatid. So kaya ang ganda nung payo nung author ng Book of Hebrews eh. Let us spur and encourage one another. Ayan. Sabi mo sa katabi mo, kaya mo yan. Ayan, ano. Okay, pangalawang bagay na gustong sabihin dito ng author ng Hebrews, ito po, we must not give up meeting together. Ayan, wag nating i-give up ang meeting together. Ano ho? Pansinin niyo, church, ang Kristiyano ba lalago kapag kaputol-putol ang kanyang relationship kay Lord? Hindi eh. Ito ang estudyante ba, kapag ang pasok niya sa school MWF lang, okay, matindi TTH lang, bilhin mo twice a week pumapasok, sa tingin niyo ba matututo ba yan? Gagraduate ba yan? Hindi. Kulang ang matututunan niyan, bababa ang grades niyan. Ganon din sa pananampalataya. Kapag alam niyo ba yung kulang-kulang yung iyong connection kay God, yung iyong pagpunta tuwing celebration, yung prayer life, yung pagka putol, kulang yan, kapatid. Pero kung tuloy, may improvement na mangyayari. Kaya ang sabi ng author ng Hebrews, we must not give up meeting together. Ayan. Atin tayo lagi sa church. Punta palagi tayo roon. Ano po? Kasi sa church, merong encouragement na nangyayari. Ano po? Ngayon ito, ano kaya yung mga dahilan kung bakit maraming tao nung araw ang hindi nagpupunta sa church? Ito, nakalista ako ng Ilan yung nilista ko? 3 yata sa next slide. Reasons why some are quitting the meeting. Ayan, po. Isa sa mga reason, nung unang panahon, bakit maraming nag-i-stop na umattend sa church nung araw, simple lang, maraming persecution. Number 1, fear. Fear of persecution. Kasi ang Christianity nung araw, illegal na religion to eh. Hinuhuli, pinagpapapatay ang mga Kristiyano. Sinasali sa gladiator, mga kapatid. So yan, takot. Naalala ko nung kabataan ko, lumaki akong active sa church eh. Active ako sa DBBS, active ako sa gawain ng mga bata sa Sunday school. Minsan nga pinakita ko doon sa mga kabataan ngayon yung aming mga picture nung araw. Active ako dito. Andito pa ako noon eh. Andito ako, meron akong Chrissy. Yan, may mga kami. Tapos ibang mga kasamahan ko, si Mama Mary, si Joseph. May mga ganun-ganun pa nung araw dito. Natutuwa ako pag nakikita ko yung picture. Naalala ko, there was a time in my youth days na backslide ako. Tinamad na akong pumunta sa church. Alam niyo ba kung bakit? Dahil sa takot. Kasi yung mga kapitbahay namin nung araw, yung mga barkada namin, pag nag-church kami, nakikita kami nakabihis na, alam nyo din na ginagawa sa amin, dadaan na yung mga iglesia ni Batman, tabi kayo, magnamanamanahan na yung mga yan. Nung nangyari sa akin ito, parang na-develop sa akin yung, inaasar, parang na-persecute pa pala. Sabi ko, Lord, bakit ganito? Nag-church ako, pero yung mga katropa ko, nilalait ako. Tapos minsan ang sabi pa sa akin ng mga kabarkada ko, ayos pala sa church niyo, may anong fraternity sa church niyo? Bakit mo nasabi yan? Kasi ang tawag niyo, brad, sis eh. Di ba? Para kayo may fraternity. Plus, dumating yung time na talagang patuloy na panlalait, pangungutya ang nangyari. Kaya dumating yung time na ayaw ko na mag-church. Ayaw ko na mag-church. Pero alam niyo, nung lumaki ako at naintindihan kong pananampalataya ko kay Kristo, hindi ko na kinakahiya sa Lord. Sometimes, guys, maraming tao hindi na nagpupunta sa church, nahihiya. Nahihiya. Hindi, nahihiya ako kasi tagal ko nang hindi nakapag-church, tapos mag-church ulit ako. Ayan. Di ba't pagka naputol yung pag-church mo, tapos parang ang tagal mo na hindi nakapagpunta, ayun andun na yung momentum ng tinatamad ka na, nahihiya ka na, So ayan, number 1, fear. Alisin natin yung takot. Alisin natin yung takot. Pangalawa ito, feeling of out of place sila. Parang wala na akong kakilala sa church. Ayan. Parang walang bumabati sa akin. Ayan. Kaya nga ako ini-encourage ko yung kamayan ninyo, batiin ninyo yung mga pumupunta rito. Tama po ba, mga kapatid? Huwag yung pag may pumuntang bago, sino kaya yan? Mukhang budol-budol, ba't napunta rito yan?
Well, wag tayong judgmental, wag tayong magaganon. Batiin natin, ay, kamusta, good morning, good afternoon, how are you? Welcome na welcome kayo, sa linggo balik ulit kayo. Yun mga ganon, mga kapatid. Tama po ba, no? Yung parang sa ano, yung tinuturo sa mga nagtatrabaho sa hotel, yung merong kang ano, yung good manners, pag-welcome doon sa ating mga visitors. Kung minsan ang mga tao hindi nagpupunta sa church, feeling nila out of place sila. Ito yung pangatlo, conceit. Alam niyo yung conceit? Ay, yung pag-church, para sa mga mahihinang nilalang lang yan eh. Ayan. Hindi ako mag-church, may pera pa ako eh. Hindi ako, wala akong sakit eh. Yung mga nag-church, yan yung mga ano eh. Kaya hindi ako mag-church kasi matalino ako eh. Hindi ako nabubudol ng mga relihiyon na yan. Ayan. Oo. Matalino, ateista ako eh. Di ba? May mga ganung ano pa eh. I don't believe in God. Yung nakikita nyo, merong conceit, merong ayaw i-hook yung faith kay Jesus Christ. Tama po ba? No? So ako naniniwala, itong tatlong ito, matatanggal ito if there is an encourager sa buhay ng mga taong ito. Pagka yung kapwa mo natatakot, hindi, samahan kita, sige. Walang magko-condemn sa'yo. Pag na-out, tabihan kita. Pagka medyo conceit, hindi kailangan mo si Lord. Paliwanagan mo nang sa gayoy, maliwanagan. And especially, pray for these people. O, tama po ba? No? Next, ito naman, yung pangatlong sinabi ng author ng Hebrews, ito, we must encourage one another. Ayan. Nadi-discourage tayo lahat sa lahat eh. Tama po ba? No? Kailangan natin palakasin ang bawat isa. Sa papaanong paraan? Pag-pray one another, visit one another. Alam mo? Ito po, may nilista rin akong mga iba't ibang paraan kung paano makapag-encourage. Paki-flash nga, yung sunod. Sabi ko nga ho rito, ito na, iwasan natin ito, church. Ito talagang very foul ito eh. Words that can discourage people. Number one ito, yung complaining. Nakaka-discourage sa church yan. Ano ba naman yan? Ang tagal-tagal ng mensahe. Ano ba naman yung kanta, makaluma? Ano ba naman yung kanta, ang ingay-ingay? Nakaka-discourage ka. Yung ganun yung reklamo ng reklamo. Tama po, mga kapatid. Sa totoo lang, makarinig ka ng taong reklamador, nakakawindang. Oo, reklamo ng reklamo. Sumakay ka sa jeep, ano ba naman yan? Traffic? Ano ba naman? Ang init-init? Ano ba naman? Ang usok-usok. Mag-taxi ka kasi. Minsan, ganun na lang eh. Oo, yung complain ng complain. Kahit yung pag nagda-drive ka, tapos traffic, yung nasa likuran mo, busina ng busina, nagko-complain sa traffic. Minsan sinasabi ng driver, paliparin mo yung sasakyan mo. Church, guys, listen to this. Stop complaining. Tama po ba? No? Kasi yung kakareklamo natin, may epekto yan sa mga nakakapakinig sa atin. Tama po ba? Nakaka-discourage po yung complaining. Nakita niyo yung mga Israelita nung reklamo sila ng reklamo kay Lord. Sa sobrang inis ni Lord, pinarusahan sila, hindi sila nakapasok sa promised land eh. Ang nakapasok sa promised land, yung younger generation, sa senior generation, si Joshua at si Caleb lang ang nakapasok. Kasi nga puro complain eh. Ano yung complain nila? Panginoon, dinala niyo ba kami dito sa ilang para ilibing? Para paslangin, para ipakain sa mga giants. Yun yung mga reklamo nila kay Lord eh. So maging si Lord na inis, kaka-complain nila ng kaka-complain. Ayan. Nakaka-discourage po, church, yung taong, complain, reklamo ng reklamo. Ano ba naman yung internet? Ang bagal-bagal. Ano ba naman itong mga mamahal na mga bilihi? Lahat na lang reklamo, mga kapatid. Ano ba naman yung mga artista na yan? Kailan magbabalikan? Kita nyo. Ito po yung pangalawa, comparing. Ayan. Ay, sus, tigil-tigil na natin yung pagkukumpara sa isa't isa. Alam mo, buti pa siya, ikaw wala. Ba't ganun dito sa kabila, meron? Compare ng compare eh. Bakit si A ang ganda, bakit si B ang pangit? Nakita niyo po yan, church? Compare ng compare. Lalo na kapag yung tao mismo ang kinukumpara mo sa ibang tao na much better. Di ba't nakaka-discourage yan? Subukan nyo ikumpara yung mga anak-anak ninyo. Anak, bakit ikaw ang baba ng grades? Itong galing mo, kapatid mo. Nakaka-discourage yun. Anak, bakit ikaw ang baba ng grade mo? Yung kapitbahay natin, ang taas ng grade. Samantalang ikaw, anak, ang mamahal ng pakain ko sa'yo, yung kapitbahay natin, namamalimos lang, mas mataas pa grade sa'yo.
Nakaka-discourage kaya yun sa sa mga bata, mga kapatid. Yun bang ikinokumpara sila, no? Dapat po ang gawin natin instead of comparing them, mahalin natin sila. Ito po yung pangatlo, yung criticizing. Nakaka-discourage po yun, yung iki-criticize mo. Oo. Yung bang unang-unang salang sa music team, ano ba naman yung pagbaback up mo, hindi marinig? Nakaka-discourage kaya yung ganun. Oo. Ano ba naman itong drummer tong ingay-ingay, wala sa beat. Ayan. Nakaka-discourage kaya yun. Ano ba naman itong keyboardistang ito, ang daming chords na ginagawa. Nakaka-discourage kaya yun, mga kapatid. O, totoo yun. Yung pag-criticize natin, yung too much criticism sa kapwa. Nakaka-discourage. Ngayon ito, no, church, ano ang pwede nating ipalit sa triple C na ito? Pwede nyo nating palitan ho ito, no? Ito ipalit natin, mga kapatid. Instead of comparing, criticizing, and complaining, what if i-appreciate nyo sila? Uy, alam mo, natutuwa ako, nandito ka. Ayan. I-appreciate. Ay, salamat sa time, na nagpunta kayo. I-appreciate nyo. Kahit na yung kung minsan sablay yung mga ginagawa sa ministry. Hindi, kaya mo yan kahit na walang ka ng cell group. Ayan. Sunod ito, yung affection, yung words of affection. Kaya mo yan, ipagpe-pray kita, mahal ka namin sa church. Hindi ka namin. Alam niyo, isa sa mga nakapag-encourage sa aking words sa ministry, yung sinabi sa akin ni Pastor Pai. Sabi niya, Johnny, kahit anong mangyari sa ministry, hindi kita bibitawan. Yan yung tumatak sa akin na kahit kailan, kahit mamatay ako, hindi ko makakalimutan. Sunod ito po, yung admiration. I-admire nyo naman. Kahit na meron pa rin something na mabuti diyan, na maganda diyan sa taong yan. Ayan. I-admire nyo. O sis, ang ganda ng suot mo ngayon ganun. Totoo naman tama po ba mga kapatid? Ayan. Hangaan nyo sila. No? I-appreciate nyo, mahalin nyo, hangaan nyo sila. No? Alam nyo church, merong tatlong salita na nakakapag-bind at nakakapagpaganda ng relasyon. Unang-una ito, yung salitang I love you. Di ba pag sinabihan ka ng I love you, parang nakaka-uplift ng value mo bilang tao. Uy, may concern sa akin, may nagmamahal sa akin. Pangalawa yung sorry. Nakakapagpataba ng relasyon yan, yung pagsingi ng sorry. Kahit na wala kang kasalanan, pero yung bang, ay sorry, bakit gano'n na nangyari sa'yo? Pag nagsosorry ka, nagsisimpatize ka doon sa tao. Nakikiramay ka. I'm sorry for your loss. Ayan, And then yung pangatlo, ayan, let's eat together. Kain tayo, let's celebrate together. Ayan po yung mga salita na nakakapagpabuklod sa isang relasyon, mga kapatid. So let us spur one another, let us not giving up our meeting. Tas yung pangatlo, let us encourage one another. Conclusion na po, dito na tayo matatapos, church. Ayan, number 1. Ayan. Listen to this. We must act towards our fellow believers because we will give an account of each one of us to God. Ano pong ibig sabihin, church? Di ba't ang sabi ng author ng Hebrews, kailangan umating tayo, kailangan magpakainit tayo kasi ang day is approaching na. Alam niyo po, church, lahat po tayo, pananagutan po natin ng isa't isa. Ako, pananagutan ko kayo bilang church. Kayo rin po, pananagutan nyo rin po ako. Pananagutan natin ng isa't isa. Kaya maghawak-hawak kami tayo, magpalakas tayo sa pananampalataya at magtuloy-tuloy tayo sa paglago kay Kristo kasi napakahirap na ng buhay po ngayon. Okay, pangalawa, church. Ito po, Pangalawa, next. Ayan. Ito, a Christian without a church is a Christian in trouble. Alam niyo ba kung bakit? Kasi sa church mo nagagamit yung Sa church ka na-feed ng Word of God Sa church mo na ipapractice din yung iyong responsibility bilang Kristiyano Sa church mo rin magagawa yung pwedeng meron kang alam niyo ba yun, meron kang object of love, sabi ko nga kanina So ang isang Kristiyano, delikado pag wala ng church yan, mga kapatid. Minsan alam niyo, church, nakakalungkot. Ang daming Christian gustong pumunta ng langit, church nga hirap langit pa. Tama po ba? Oo. Mabuti pa yung lasing nakapunta ng church, mga kapatid. Alam niyo ba kung bakit? Ito totoong kwento May dalawang bagbarkada, lasing. Gewang-gewang sila.
Nakita nila yung isang lugar, may ilaw, ang ganda, patay sinits, may tugtugan. Sabi nila, ang gandang beer house nito, tola. Punta nga tayo. Pinasok nila doon, pagpasok nila, church pala. Na ang worship during that time, puro mga kabataan, nagre-reach out ng mga kabataan. So yung dalawang lasing, nandun ang ganda ng tugtog dito, ang lamig. Nung nagmensahe na yung pastor, nanawagan, biruin mo tumanggap kay Lord. Oh, nakunbik mga kapatid. Kung minsan nakala nila aksidente yung pagpunta, pero sa totoo lang, church, talagang niloob ng Panginoon yan. So yan, a Christian without a church is a Christian in trouble. Tama po ba? Kailangan natin ng church. At kailangan din tayo ng church. So listen to this Kailangan natin ng church in a sense na mag-nurture sa atin, magdi-disciple sa atin, magpe-pray para sa atin, pero kailangan din tayo ng church. Kailangan din tayo ng church in a sense na kulang ang manggagawa sa sanlibutan. Ano sabi ng Panginoon? Ang daming aanihin pero kokonti yung mag-aani. Kulang ang disciple, sabi ng Panginoon. So tandaan natin, a Christian without a church is a Christian in trouble. Ayan. Pangatlo. Each one of us has the power to make a difference even if we feel we are too small or insignificant. Alam nyo ba na ang bawat isa po sa atin, meron pong potential to make a difference kahit na feeling natin low profile tayo o low-key tayo, mga kapatid. Merong isang Russian author, si Leo Tolstoy. Naglalakad siya doon sa cold streets of Moscow. Merong isang beggar o namamalimos yung humingi sa kanya. Sabi nung beggar, "Sir, can I have some money or some bread for food?" Ang problema, itong si Leo Tolstoy, walang-wala rin. Alam niyo sabi niya, "I am sorry, brother. I have nothing to give to you." Sabi nung namamalimos, sabi ni Leo Tolstoy, "Pasensya ka na kapatid, wala akong maibigay sa'yo, walang-wala rin ako eh." Sabi nung namamalimos, "It's okay, sir, for you have given me more than what I have asked for. You have called me a brother." Alam niyo sabi nung mamalimos, "Okay lang, sir. Binigyan mo pa ako ng masigit pa sa pera at tinapay. Tinawag mo akong kapatid." Sa totoo lang, church, yung mga katabi ninyo, karamihan dyan di naman material things ang kailangan eh. Karamihan sa atin ang kailangan topic. Encouraging words. Words of affirmation, affection. Kailangan yan admiration. Kailangan yan topic, encouragement. Kapatid, kaya mo yan. Kailangan yan prayer. Lahat naman ng nagpupunta sa church, sa totoo lang, hindi naman kailangan pera, material things eh. Mas marami nagpupunta sa church, kailangan humihingi ng kalakasan spiritual, humihingi ng emotional support, humihingi ng spiritual strength sa ating Panginoon. Tama po ba? Meron pa ba nakalagay dyan? Ayan, ito na po. Tayo po tumayo ngayon. Listen to this. Ito na po last. By encouraging one another, our relationship lasts, not because of the good times we shared, but because of the hard times we handled with love and care. Ang sarap isipin na ito, mag-anniversary tayo. Pang ilang year na ba natin, Sister Ning? 43rd, 2nd. Pang ilan tayo? 43rd yata eh. 42nd, 43 o 43rd anniversary. Yung iba rito, 43 years na nandito eh. Pero may tanong ako sa mga matagal na rito. Bakit hanggang ngayon nandito ka pa? Bakit ngayon kapatid hanggang ngayon nandito ka pa? Bakit hanggang ngayon dito ka pa rin, inugatan ka na rin sa church na ito? Siguro dito sa church nakakita nyo yung sense of purpose ninyo eh. Hindi, dito kasi ako nakakapag-ministry. Kaklose ko kasi lahat ng tao rito eh. Ako sa totoo lang church, isa sa dahilan kung bakit dito na rin talaga ako, it is simply because of you. Ang sarap nyong kasama sa ministry. Ang sarap nyong kasama sa iyakan, sa tawanan. Ang sarap nyong kasama pagka nagde-devotion sa music team. Ang sarap nyong kasama kapag kumakain tayo.
Lalo to mga kalalakihan, ang sarap nilang kasama pag nag-SM kami. Alam niyo po ba yung SM namin? Santa Maria. Ayan, hindi yung SM Mola. Ayan. Sarap pag nag-ano kami, nagkwekwentuhan kami habang bumabiyahe yung sasakyan. Yung bang nagpapatakbo si Brother Penny ng matulin, tapos nagugulat kami. Ang sarap nung ano no? Ang sarap nung yung experiences namin, ano? Tapos there were times in this church, yung may mga nasalanta, tumulong din. Ang sarap nun yung nagbibigay tayo, gumagawa tayo ng mga charitable works. Tapos may partner tayong foundation. Ang sarap kaya yung doing life and doing ministry with each other, with one another. At ang sarap din na nag-i-encourage tayo with one another, mga kapatid. So yan yung church. Siguro yan po ang dahilan kung bakit yung iba sa inyo nandito o kaya bumabalik-balik din. Because Lord, I want to grow. I want to be with you. And alam niyo ba yun yung quality time ng mga kasama natin yung isa't isa? Ang sarap kaya. Ito mga kabataan dyan sa likuran, palaging nagtatanong sa akin yan Pastor, may cell group ba tayo? Actually, yung tanong lang nila sa akin na may cell group ba tayo, nakakapag-motivate na sa akin ng cell group. Minsan kahit wala akong pera pang merienda, didiskarte ako para lang sa mga yan Oo. Ano ba? Luto tayo lugaw para sa mga bata. Kain tayo, sopas, bitay soft drinks. Kasi gusto kong makausap itong mga batang ito, itong next generation na ito ng mga mananampalataya dito sa church. Hindi ba ang sarap na, alam niyo, parang nag-iisip-isip din ako na, sabi ko, nga Lord, sila, yung mga kabats ko, dami na narating, nakapag-abroad. Meron pa nga akong kabats sa MBS, hindi naman nagpastor pero naging businessman Minsan, Lord, nakakalungkot para sa akin, pero Lord, meron akong church na pinaglilingkuran. Andiyan yung mga kabataan Andyan kayo na nasa-serve ko yung purpose ko sa buhay. Nakakapag-encourage, nakakapag-pray para sa inyo. Sana church, huwag nating i-give up ang isa't isa. Because the day is approaching. Tama po ba? Right now, sino dito yung gustong tumanggap kay Kristo bilang tagapagligtas? Alam niyo, church, ang sarap kaya nung ganun, yung isurrender mo yung buhay mo. Lord, sige Panginoon, na-encourage ako sa message. Sige Lord, tatanggapin kita bilang tagapagligtas. Come on kapatid, sige, huwag kayong mahiya kung nahihiya kayo. O lakad lang sa harapan, surrender all ng mga issues nyo sa buhay nyo, surrender mo yung buhay mo kay Lord. Pwede kapatid, o kaya kung nahihiya ka, pwede mo akong i-approach mamaya, Pastor, tinatanggap ko si Jesus bilang tagapagligtas ko. Ngayon naman, dito na ho tayo, na magkaroon tayo ng prayer. Tayo po yumuko, tayo po pumikit. Lord, hindi ko ho alam, Panginoon, kung saan nadi-discourage yung mga kapatid kong ito. Hindi ko alam, Lord, kung ano yung source ng kanilang panghihina sa faith. Pero Father, alam ko nakakapagpalakas ka Hindi ko alam, Lord, kung ano yung struggle nila, personally, Father. Siguro, Lord, yung iba rito, estudyante, may mga problema sa schools, yung iba nabubuli. Father, I pray, Lord, samahan niyo sila, Panginoon. I pray, Lord, na ma-encourage sila na magpursige, magpatuloy sa pag-aaral, Panginoon. Yung iba rito, siguro, Panginoon, yung mga nagtatrabaho, Lord, nahihirapan, puro na lang overtime, stress sa work. I pray, Lord, na magkaroon sila, Lord, ng refreshment sa buhay. Ma-revitalize, Lord, yung physical health nila, maging yung emotional and spiritual life nila, Panginoon. Siguro, Lord, yung iba rito, nagko-contemplate na rin, Lord, na mag-quit ng church. Pero I pray, Father, remind them, O Lord, that the day is approaching na kailangan namin magkaisa, magmahalan sa isa't isa at mag-encourage into one another. Father, bring the fire back into our hearts, Panginoon. Nang sa gayon, Lord, makapag-encourage din kami, Lord, ng mga taong demoralized, Lord, sa buhay. Father, maraming salamat po. Salamat po, Lord, sa encouragement, Lord. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen.